So ayun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? At pag-usapan natin bakit ang daming nagagalit no? Kapag napag-uusapan ngayon ang bear market at kung ito na ba yung huling pump ni BTC, no? Kung titingnan natin mga kapatid, no? Again, this is not financial advice, no? Pero doon lang tayo sa ah, ano yung nakita natin before, okay? No, yung nakaraan. Baka mamaya wala pa kayo noon, di ba? So, eto, hindi naman to no, hindi naman to, sabi ko nga, hindi ito financial advice, pero yung nangyari lang dati. Okay? Kaya na pag-uusapan, sabi nga nila every time, kahit na nung bago lang din ako, no, noong 2021, marami ako narinig na pagdating daw ng bull market, no, diyan daw karaniwan naiiwan, no, yung mga trader, lalo-lalo na yung mga wala pang experience. Kasi marami kang makikita sa news na talagang kahit naman noong 2021, ang dami nagsabi na mag-100,000 ang Bitcoin. 100,000, 120. Kahit nga si Tito Vlog tanong nyo si Tito Vlog, panoorin nyo, may vlog din si Tito Vlog noon na sinabi niya na before parang 100,000 ang ine-expect nila kay BTC pero hindi nangyari, no? So, yun din naman yung nakita ko before, no? Marami talaga, lalo-lalo na sila Plan B, sila Rover, lahat yan, no? So, talagang ngayon makikita nyo talagang yes, oo, tumama sila na lumipad ang Bitcoin ng 100,000. Pero, bago nangyari yun, nagkaroon muna ng disaster, di ba? Talagang bumagsak muna ang Bitcoin from 15,000 US dollar before, no? Pero ngayon, kung titingnan naman natin, ako, sabi ko nga, no? So, kung titingnan natin, ito yung bear market dati. Bull market and bear market and then bull market. Oo, sige. Possible na baka mamaya lumipad ng 120. Yung tulad na sinasabi ko pa rin nakaraan, di ba? Kasi parang ako naman nag-predict ako dati, October, 110. Okay? Pero sabi ko nga, sige, dahil nga may institution, dahil si President Donald Trump, nag-angat tayo ng 115 or 120. Pero wala naman tumatahamang TA, no? Pero simula nung nagsabi ako na parang baka magkaroon na ng bear market, ang daming nagagalit, ang daming mapapansin mo, nandiyan na yung mga basher, nandiyan na yung mga ganito. Alam nyo kung bakit sila nandiyan, bakit sila galit sa'yo, no? Kasi sila yung before na kinutsa ka regarding sa cryptocurrency kasi nga bumagsak, tapos nag-invest ka ng mababa, and then sila yung parang, sabihin natin, majority sa kanila hindi naniwala na lilipad ang value ni BTC. Ngayon, nung lumipad si BTC, ako tingin ko, ngayon sila pumasok. Kasi karaniwan, ang napo-form mo na ngayon mga retail, sila na yung mga talagang pumapasok ngayon sa cryptocurrency na mataas na, 'di ba? Syempre ikaw ba naman pumasok ka ng 112, 110, parang Pi Network, 'di ba? Usapang Pi Network dati. Sinabi natin before, babagsak ang Pi Network kasi nga ako sa analysis ko sa Pi Network, syempre more on Chinese talaga yung may holdings ng Pi Network. So possible baka hindi ko naman sinasabing bebenta nila, pero syempre tayo, kilala niyo naman ng Chinese, businessman yan, di ba? So magbebenta ng mataas talaga yan. So nagbenta sila ng $3, hindi na naulit si $3 at ngayon nasa 0.6 na yata si Pi Network, di ba? So ang baba na kung mapapansin natin. Pero still, pera pa din yun, di ba? Sa ngayon, ang dami mong makikita na wala ka kasi, maraming magsasabi sa iyo na wala ka kasing alam, hindi pa nagsisimula ang bull market. No, ang bull market, tandaan nyo, ito yung bear market. Yan, nagsimula na yan. Bull market na yan. Siguro phase 1, phase 2, baka ito na yung phase 3. Or phase 1, phase 2, baka may phase 3 pataas. Diba? Pwedeng ganun yun, diba? Pero nagsimula na sila. Kung ikaw dito ka nag-invest, kunyari dito mo nakilala si BTC at dito ka naniwala sa kanya, hindi ka aasa na lilipad pa yan. Aasa ka na sana bumagsak na yan. 'Di ba? Kasi bakit? Doon na naman sila magbabag. Pero ako, kung titingnan natin, sa nangyayari ito double top, double top. Double top, double top. So hindi na natin alam kung kukuha pa to or siguro ang pinakapag-asa na lang ni BTC. Hindi ito financial advice mga kapatid pero ako tingin ko baka ang pag-asa na lang ni BTC mag-cut ng rates. No? Once si Powell mag-cut ng rates, I think baka matuloy yung
sinasabi natin na super cycle ng bull market. So, 17. Ang date niyan is 15. Check lang natin. USD, core retail, retail sales, import price, FOMC ang hinahanap natin, unemployment claims ng June 18. And then the June 19 is FOMC economic projection, federal funds rates, ito yung Fed, okay? FOMC statement, so by Thursday, June 19. Okay? Earthquake drill pa to, diba? June 19, abangan natin to. So, para sa akin, pag hindi nag-cut ng, hindi na pag-usapan yung rate, no? Babagsak. Kapag napag-usapan yung rate at may chance, lilipad. At kapag kinat dito yung rates, I think super cycle. Yun yung nakikita natin. No? Yun yung napapansin ko. Kasi si President Donald Trump naman, ang sabi naman niya sa war, diba? Sabi ng Iran, baka tirahin niya United States. Pero kilala naman na si President Donald Trump, wag mong gaganyanin yan. Sabi niya, aatakihin kita ng full force, 'di ba? Na hindi mo pa nakikita before. Parang ganoon, 'di ba? Kaya hindi nila gagawin 'yan, aatakihin yung Amerika. No, subukan nila. So I think gagantihan sa knowing President Trump, 'di ba? Na talagang ano 'yan, talagang kakatakutan mo pagdating sa ganyan. Gagawin niya talaga 'yan, 'di ba? So, 'yun lang ang tingin ko dito, no. Para dun sa mga sa mga tropa kasi napapansin niyo, pag pumasok kayo ng Twitter, blow lilipad ng ganyan si Bitcoin. Makikita nyo, ETH. Ito naman, don't shake out. Top is not yet. So, ang dami nagsasabi, it's over. Pero, pag kinlik mo yan, lahat sila lilipad. Tingnan mo, lahat pare-parehas. Kung titingnan nyo, biglang, nung naglabas na, eto, June 13. Pero tayo nun, nakaraan pa tayo nagsasabi na for me, baka double top na to, baka biglang bumaba na to. Baka lang Yun lang sinasabi natin. Okay? So, for Ethereum, sabi nila magkakaroon daw kasi ng super cycle si Ethereum ng 10K. So kung papansin nyo naman ang Ethereum is talagang nakuha niya na yung, hindi naman sa nakuha, 2 beses na siyang nag-top. Bakit ganun? Wala akong internet. No? Kung mapapansin nyo, 2 beses na siyang lumipad ng ganito kataas, no? Ng 4,000. Diba? So sabi nila, pwede pa daw lumipad dyan hanggang 10,000, no? So, kaya pa daw kunin si 5,000 to 10,000. Tulad ng sinasabi natin, institution is bumibili. Pero, ako kasi sobrang taas na nito. Para sa akin kasi is high risk na. Tulad ng sinasabi ko dati, yes, kung lilipad, no? Pero ako, yung magti-take ako ng risk dito. Katulad nito, di ba? Pumunta ka ng 112. May bumili dyan ng 112. Bumagsak ngayon ng 105. Magagalit ka kapag sinabi sa'yo na bear market na. Diba? Kasi bakit? Ipit ka na Diba? Karaniwan sa mga talagang umaasa, I think yung mga naipit na. Okay? Yung mga naipit na. Yung mga bumili na dyan. No? Parang pie network lang yan. Diba? Ang daming galit kasi naipit sila. Ang daming galit kasi hindi naka-withdraw. Ang daming galit kasi hindi nakapagbenta. Ganun. Para sa akin lang number 1, kaya marami nagagalit kasi hindi sila bumili ng mababa, bumili sila ng mataas. Number 2, syempre, may sarili-sarili hindi daw, sabi nila, hindi daw nakukuha sa news yan. Nasa trend daw yan. So, saan ba tumataas ang value ng crypto? Kapag maraming bumibili, di ba? Supply and demand pa rin naman yan di ba? So, number 3, para sa akin, nag-all-in ka. Nag-all-in ka nang hindi mo alam yung ginagawa mo. Di ba? So, sa number 4 kasi, yung iba, walang kwenta yan. No, kung ang ini-invest lang nila dyan is 5%, 3%, no? Kahit bumagsak yan, walang kwenta sa kanila yan, 'di ba? So, kung ganun ka, okay 'yun, 'di ba? Pero kung ikaw ay nag-all-in ka dito, yari ka, 'di ba? Para lang sa akin, huwag kayong magagalit kasi una, ano lang 'to, kumbaga parang syempre, at least may nag-a-analyze, 'di ba? At least may nag-a-analyze lang. Pero paano pag wala na nag-a-analyze tapos puro FOMO na lang, 'di ba? Sabi nga nila kung may kaaway ka, anong gagawin mo? Pabilihin mo. Pabilihin mo ngayon, 'di ba? Tapos kapag bumagsak ng ganyan, wala na, stress na siya. 'Di ba? Pero hindi tayo ganoon kasi kumbaga parang share lang naman natin kung ano yung nakita natin ng 2021. Okay? Share lang natin 'yan, mga kapatid, no? So ito, June na 'to, no? Kung mapapansin niyo is June 15. So June 30 ang regulation is nandiyan na. Wala na, hindi na ako magpapakita ng platform.
'Di ba? So, puro news na lang tayo sa mga nakikita natin. 'Di ba? So, yun lang yun. Kung magpapakita ako ng platform, baka coins.ph, pero hindi ako gagamit ng coins.ph at hindi ko ipopromote sa inyo si coins.ph, mga kapatid. Okay? So, hindi ko ipopromote sa inyo yun dahil doon pa lang sa fees, ubus-ubus na tayo. Okay? Hindi ko ipopromote yun. Kayo na bahala kung ano yung platform na gusto ninyo, mga kapatid. Okay? Yun lang naman, KGX, at saludo sa inyong lahat. Again, 100,000 or 112,000, malaki na yung inangat niyan. So, syempre tayo, di kung tumuloy yan hanggang dulo, doon pa rin tayo sa formula natin na pag bumagsak siya ng 60%, doon ako bibili. Ganun, mga kapatid. Okay? Walang problema kung lumipad dyan. At ang maganda, take profit. Kunin na yan. Tapos, pahinga na muna.